Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang magiging lagay-at-taya ng panahon ngayong Huwebes at sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan, naasahan natin ang patuloy na pag-iral ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ dito sa may timog bahagi ng Mindanao maging sa Palawan. Samantalang Northeast Monsoon o hanging amihan naman ang aasahan natin patuloy na iiral at makakaapekto dito sa Northern at Central Luzon. Sa ibang nalalabing bahagi ng ating bansa, aasahan din natin ang patuloy na pag-iral ng easterlies o mainit na hanging nagmumula sa dagat Pasipiko. Asahan nga natin ngayong araw, dulot nga ng easterlies, patuloy ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, particular yan dito sa may Bicol region, maging sa northern at eastern Samar. Samantalang dulot naman ng northeast monsoon o hanging amihan, naasahan naman natin ang patuloy na maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan, particular yan dito sa Cagayan Valley, ganun na rin sa Apayao, maging sa Kalinga, sa Mountain Province, sa Ifugao, ganun na rin sa Aurora at sa Quezon. Samantalang dito sa Metro Manila at ibang nalalabing bahagi ng Luzon, maliban na lang dito sa Palawan, at ganoon na rin sa ibang nalalabing bahagi ng Visayas, aasahan naman natin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, ngunit may mga posibilidad pa rin yan ng mga pulupulong pag-ulan na kung minsan ay may pagkidlat at pagkulog. Dito naman sa Palawan, dulot nga ng ITCC, maging dito sa Mindanao, particular yan dito sa May Caraga, sa Davao Region, sa Sarangani, sa southern portion ng Cotabato, maging sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, aasahan natin ang maulap na kalangitan o may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa ibang nalalabing bahagi ng Mindanao, aasahan naman natin ang bahagi ang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, ngunit din natin inaalis sa mga posibilidad ng mga puno-punong pag-ulan na kung minsan ay may pagkidlat at pagkulog. At para naman sa flight level wind chart, kung ating mapapansin, at 2,500 feet and 5,000 feet flight level, magiging dominante pa rin ang northeast monsoon, malalakas sa bugso ng hangin na umaabot hanggang 60 knots. Samantalang dito sa 10,000 flight level, aasahan naman natin particular sa may southern portion ng Luzon, sa Visayas at sa Mindanao, ang hangin ay magmumula sa easterlies kung saan ito ay aasahan din natin ang malalakas na bugso na umaabot pa rin na hanggang 60 knots, particular sa may silangang bahagi. Dito naman sa 18,000 feet flight level, bahagyang humina ng hangin, variable winds, particular dito sa malaking bahagi ng Luzon, ganoon na rin sa Visayas at dito sa Mindanao, asahan naman natin galing sa easterlies at aasahan natin na ito ay umaabot hanggang 20 to 30 knots. At para naman sa magiging impact sa flight operation, naasahan natin dito sa Northern Luzon ang strong northeast winds at mountain waves activity at magiging impact na nito sa flying operation. Asahan pa rin natin ang severe turbulence at ganoon na rin ang mga crosswinds and possible wind shear in approach and departure. Samantalang dito naman sa Central Luzon, naasahan pa rin natin ang malalakas sa bugso din ng northeast winds at gano'n na rin ang low-level wind shear at ang magiging impact dito sa flying operation. Asahan natin ang difficult dito sa take-off at dulot ito ng crosswind. Samantalang dito naman sa NCR, maging sa Calabarzon, aasahan din natin ang gusty na northeast winds at ang magiging impact dito sa flying operation. Asahan din natin ang crosswinds, limitation on primary runways and approach instability. Samantalang dito naman sa Mimaropa, aasahan naman natin ang magiging main hazards. Asahan pa rin natin ang strong northeast winds over dito sa may seas and coastal areas at ang magiging impact naman nito sa flying operation. Asahan pa rin natin ang turbulence and possible suspension on visual flight rules flights. Samantalang dito naman sa may Bicol region, asahan natin ang convergence winds at magiging impact nito sa flying operation ay low-level turbulence at ganoon na rin sa delay in small aircraft operations. Samantalang sa Visayas area, asahan na naman natin ang magiging main hazards ay moderate northeast to easterly winds at ang magiging impact nito sa flying operation ay occasional turbulence at dito sa Mindanao, asahan naman natin ang magiging main hazards ay light to moderate winds, mostly is coming from easterlies at ang magiging impact nito ay minimal wind hazard. Para naman sa ating astronomical information, ang araw ay sumikat kanina 0615 at asahan nating lulubog sa ganap na 1731 at para sa ating moon illumination, meron tayong 3% decreasing. At yan ang latest update natin sa weather. Para manatiling updated sa lagay at taya ng panahon, i-follow lamang ang Air Force Weather Center sa aming mga social media accounts. At sa ngalan ng aming commanding officer na si Colonel Alvin Jan Pugador, Philippine Air Force General Staff Corps, and Staff Sergeant Jessa C. Cuenca, Weather Broadcaster ng Air Force Weather Center.
Muli magandang umaga, Pilipinas.